Okay po, magandang araw po sa ating pong lahat, mga kapatid, mga kaibigan na ating pong kasama sa araw po na ito. So, tayo muna po ay magkukol ng isang panalangin. Panginoon, salamat po sa oras po na ito dahil binigyan niyo po kami ng panibagong buhay, kalakasan, upang ipagpatuloy po namin ang inyo pong kalooban sa buong araw po na ito. Thank you po sa masarap na pagpapahinga sa pamagitan ng pagtulog at muli ibinangon niyo po kami para magsama-sama online para po sa aming pong mga panalanginan. Nawa po Panginoon na ipatuloy na maging blessing sa amin ang umagang ito at patuloy kami na maging blessing din naman sa aming pong mga makakasalamuha. At muli po Panginoon, samahan niyo po kami sa aming pagbubulay-bulay ng inyo pong mga aral. In Jesus' mighty name, Amen. So muli po ay good morning sa ating lahat at papuri sa Panginoon dahil magkakasama-sama tayong muli sa isang araw o oras ng mga pananalangin. Ano po? Pero bago po tayo manalangin para po sa ating pong mga prayer requests at ilang mga concerns sa umagang ito ay tayo muna po ay magbulay-bulay ng salita ng ating pong Panginoon. Ano po? So ang ating pagbubulay-bulayan ay ang mga utos ng ating pong Panginoon, yung 10 Commandments. Ano po? So iisa-isahin po natin yan. Kukuhanin natin yung mga implication nito, application, at ano ba ang mga pwede nating matutunan. Ano po? So yan yung ating pong mga pagbubulay-bulayan. So bakit nga ba ang Panginoon ay nagbigay ng 10 utos? Bakit niya binigyan ng 10 utos ng Israel doon sa Exodus chapter 20? Diba? So dapat inaalam nating mabuti yon. Pero syempre, ang isang pinakadahilan kung bakit nagbibigay ng utos ay para sa kabutihan ng mga binibigyan ng utos. Para lang yan sa atin, ano po, sa gobyerno natin. Ba't nagbibigay ng batas? Para sa ikabubuti natin. O like this pandemic, bakit naglalagay ang IATF ng guidelines, 'di ba, na dapat sundin ng mga Filipino? Kasi yun ay para sa ikabubuti natin. Pag sinabi ng IATF na magsusuot kayo ng face mask, face shield, para yun sa iyong sariling proteksyon. Pag sinabi ng IATF na kumali kayo sa bahay, stay at home, huwag kayong lalabas, kasi yun ay for your own safety. So it is for our personal well-being kung bakit binibigyan tayo ng utos. Binibigyan tayo ng batas. Ibinigay ng Diyos ang 10 Commandments para sa kabutihan natin. Para sa kabutihan ng Israel at ng bawat isa sa atin ngayon. Diba? So yun ang ibig sabihin yan. For our own good, it is for our own benefits. Diba? Tayo ang makikinabang yan. Like for example, sabi sa Deuteronomy chapter 10 verse 13, sabi niya ay ganito, at tuparin ang kanyang mga bilin at tuntunin, ito rin naman ay para sa inyong kabutihan. So yung mga tuntunin, yung mga aral na ibinibigay ng Panginoon, sabi niya, pag tinupad ninyo yan, ginawa ninyo, isinabuhay ninyo, yan din naman ay para sa inyong personal na kabutihan. So yung mga pagsunod natin sa mga utos ng Panginoon, sa ikabubuti natin. Kaya kapag nagbigay ng utos, para sa kabutihan natin. So ibinigay ang 10 Commandments sa ikabubuti ng Israel. Diba? Ganun ang ibig sabihin. At siyempre, ibinigay yan dahil naglagay ang Diyos ng pundasyon na dapat sundin ng kanyang bayan. Kasi ang bayan niya, ang Israel, kailangan mag-build sila ng mga utos, yung mga foundational commandments, para po, yun ang susundin nila. Tatandaan ninyo, ang Israel ay lumabas mula sa Egypt. Ngayon, kailangan nilang maging isang malaking bansa. Ngayon, ang bawat bansa, meron niyang mga utos.
'di ba, na dapat sinusunod. Parang tayo sa Pilipinas, 'di ba, ang dami nating utos, ang dami nating batas. 'Di ba? Ang bawat bansa, marami yang mga batas. Walang bansang walang batas. Kasi kapag ang isang bansa wala yang batas na sinusunod, magulo 'yun. 'Di ba? Magiging magulo. Tayo nga dito sa Pilipinas, ang dami nating batas eh. 'Di ba? May batas nasyonal, may mga batas sa bawat probinsya, may batas sa bawat barangay. 'Di ba? Ang dami nating mga batas na dapat sundin. 'Di ba? Kasi 'yun ang kailangan para sa isang maunlad, maganda at maayos na bansa. 'Di ba? Kaya ang Diyos naglagay siya ng 10 commandments na susundin ng kanyang bayang Israel dahil magiging isang malaking bansa sila. Magiging magulo ang Israel kung wala siyang susunding mga batas sa kanilang kapanahunan. Di po ba? And of course, it reminds us about our sinfulness. Alam niyo, yung 10 Commandments, yan ang ipinapakita na makasalanan tayo, masama tayo. Kasi hindi naman talaga natin masusunod ang 10 Commandments na hindi natin masusuwayan. Ano po? So, ipinapakita niya kung gaano ang tao na nagsusumikap sumunod, pero ang ending, nagkakamali pa rin tayo. We disobey the 10 Commandments of God. Diba? And to show us who God is. Actually, yung 10 Commandments, it's not about, it is not just about the 10 Commandments, the law. So, it's also about the lawgiver. Diba? Ang 10 utos, hindi lang ipinapakilala sa atin yung utos, kundi ipinapakilala kung anong Diyos meron tayo. Na ang Diyos natin, ang gusto niya maging obedient tayo sa Kanya. Diba? So, ganun ang ibig sabihin yan. Pero syempre, pag tinignan natin, best pa rin na pamantayan yung 10 Commandments kaysa sa mga batas na ginagawa ng mga tao. Kaya yan yung foundational commandments. Diba? Yung 10 utos ng ating Panginoon na dapat nating sinusunod. Kaya ngayon, pagbubulay-bulayan natin, yung unang utos. Diba? Matatagpuan natin yan sa Exodus chapter 20, verse 1 and 2. Babasahin ko sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, "Ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin." Diba? So, yun yung ipinakita sa unang utos, diba, ng ating pong Panginoon. So, kalalaya lang nila sa Egypt. Diba? Kalalaya lang nila. Kararating lang nila sa Mount Sinai. Then, God gave 10 commandments. So, ang unang utos, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa Kanya. Yan yung Kanyang command. Dapat siya lang ang Diyos natin. Nothing more, nothing less. Diba? Siya lang. Siya lang ang gagawin nating Diyos sa buhay natin. Walang ibang Diyos sa puso natin, sa buhay natin, kundi yung tunay na Diyos na nasa langit. Yun yung ipinapaunawa dito sa ating mga talataan. So, pag sinuri natin yung first commandment ng Panginoon, nagpakilala siya agad. Diba? Nagpakilala siya agad. Kasi kalalabas lang nila sa Egypt, tapos ang dami nilang mga pinagdaanan, gusto na nga nilang bumalik sa Egypt. Pero dahil sa mga kababalaghan ng Panginoon, dahil hinati yung dagat, nakatawid sila, tapos nakarating sila sa Mount Sinai. Ngayon sabi ng Panginoon sa kanila, ito yung mga utos ko. Diba? So nagpakilala muna siya. Anong pagpapakilala niya? Sabi niya, "Ako si Yahweh, ang inyong Diyos. I am your God." Kasi dapat malinaw yun. Ako talaga ang Diyos nyo. Wala kayong ibang Diyos kundi ako. Kasi ang Israel nasa Egypt for almost 430 years. Ganun katagal. Therefore, naging polluted ang kanilang buhay. So, kung ano ang Diyos ng Egypt, naging Diyos na rin nila. Yun na rin ang kinikilala nila. Kaya nga sila tumagal dun .
Diba? Dahil nakalimutan din nila ang Diyos eh. Ang Diyos ng kanilang ninuno. Diba? Na si Yahweh. So papansinin po natin, so nagpakilala na ngayon ang Diyos sa kanila. Sabi niya, ako yung Diyos ng mga magulang nyo. Ako yung Diyos ninyo. Ako si Yahweh. Oh. Ganun ang pagpapakilala niya sa bayang Israel. Diba? So, kasi nga, naging iba na ang kultura nila, naging iba ang practices nila, at more, siguro, naging Diyos na rin nila, yung mga Diyos ng Ehipto. Kasi ang Egypt, ang dami-daming Diyos-Diyosan yan eh. Ang dami-daming kinikilalang Diyos, diba, ng Ehipto. Ngayon, naging polluted ang mind nila, yun na rin ang mga naging Diyos-Diyosan nila sa kanilang mga buhay. Kaya ngayon, itinutuwid sila ng Panginoon na sinasabi niya, ako si Yahweh, ako ang Diyos ninyo, I am the true God na dapat pinaglilingkuran at sinasamba ninyo sa inyong mga buhay. So he introduces himself para malinaw ang lahat. Diba? So yun yung pagpapakilala niya agad sa kanila. Kasi meron yung kaugnayan dun sa commandment. Kaya sabi niya, he reminded them what he did to them. Diba? Sabi niya, ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ako ang naglabas sa inyo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So, ni-remind niya kung gaano siya ka-powerful, kung gaano siya ka-makapangyarihan na dapat ninyong paglingkuran. Sabi niya, ako si Yahweh, ako ang Diyos ninyo, therefore, sabi niya, ako ang nagligtas sa inyo, kaya dapat ako ang paglilingkuran ninyo. So, ganun ang implication ng kanyang mga sinasabi. Diba? Para maintindihan ng bayang Israel. So, walang ginawa o walang ibang nagligtas sa inyo, kundi ako. Sa Egypt, inaliping kayo, inapi kayo, pero ako, pinalaya ko kayo. So, ganun ang pagpapakilala ng Panginoon. Then, He gave them the command. Ano ang command? Sabi niya, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. There is only one God in heaven. There is only one God na dapat nating sinasamba, dapat nating pinaglilingkuran, at dapat nating kinikilala sa ating mga buhay. Yun ang Diyos natin sa langit. Ganun ang sinasabi niya. Kasi nga, ulitin ko, 430 years nasa Egypt sila. So, anong implication nun? Kung anong Diyos ng Egypt, magiging Diyos din nila. Kung anong kultura ng Egypt, yun din magiging kultura nila. Diba? So, ganun ang nangyari sa kanila. Ngayon, i-repress sila ng Panginoon. So, pagdating nila sa Mount Sinai, sabi niya agad sa kanila, ako si Yahweh, ako ang Diyos nyo. So, nagpakilala siya. Diba? Then, sabi niya, eto ang ginawa ko sa inyo, iniligtas ko kayo sa Egypt. He reminded them kung ano ang ginawa niya sa kanilang buhay. Then, ang sabi niya, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Dapat ako lang ang Diyos nyo. Nothing more, nothing less. Wala nang iba. Ganun ang ibig niya sabihin. Because there is only one God in heaven na dapat nating kinikilala, na dapat nating sinasamba, dapat nating pinaglilingkuran sa ating mga buhay. Yun yung Diyos sa langit. Ganun yung sinasabi niya sa Israel. Diba? Ano ngayon ang implication nito sa buhay natin? Diba? Ano ang pwede nating matutunan sa ating mga buhay about this command? So what is the implication of this command for us today? Listen, hindi lang ang Israel ang may ibang Diyos na kinikilala. Tayo rin sa buhay natin, meron din tayong mga Diyos-Diyosan na kailangan alisin para ang tunay nating masamba, mapaglingkuran at makilala sa buhay natin yung tunay na Diyos. Yung nasa langit. Kasi minsan may mga umaagaw talaga eh. Di ba? Kasi anything and anyone na umaagaw sa pwesto ng Diyos sa buhay natin, yun ang mga Diyos natin. Nagiging maliliit na Diyos sa buhay natin. Kaya di ba minsan sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew 6:24, di ba? You cannot serve two masters. Hindi ka makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Diba? Sabi niya, dahil paglilingkuran mo yung isa, kamumuhian mo ang isa. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa, sa pera at sa Panginoon. Diba? Dapat isa lang.
So, sino ang talagang Diyos mo sa buhay mo? Yun ang dapat nating pag-usapan sa sarili natin ngayon. Yan yung dapat nating gawing reflection ngayong araw po na ito. 'Di ba? Sino ang Diyos mo talaga sa buhay mo? 'Di ba? Pera, tao, 'di ba? So, trabaho, o anything na meron kayo sa buhay ninyo. Yan ba ang ginagawa niyong Diyos sa buhay ninyo? 'Di ba? So, anything and anyone na pumapalit sa pwesto ng Diyos, ginagawa mong Diyos yun. Naalala niyo si Abraham? Mahabang panahon, nag-antay siya ng anak, tapos nung ibigay ng Diyos yung anak niya, sabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo yan sa akin. Oh. Bakit kaya? Oh. Siyempre, pag inisip mo, kasi siguro si Abraham masyadong nalilibang. Diba na parang siguro ginagawa na niyang Diyos-Diyosan yung kanyang anak, doon na lamang umiikot ang buhay niya at ang mundo niya. Ngayon sabi ng Diyos, teka. Abraham, sino ba talaga ang Diyos mo? Yan bang anak mong si Isaac o ako? Kaya sabi ng Diyos sa kanya, handog mo yan sa akin, litsunin mo yan, ganito, ganyan. Diba? So hindi naman ipinagkait ni Abraham. Ibinigay niya talaga sa Diyos. Diba? Pinigilan lang siya eh. Pero ang point dito, ipinakita ni Abraham kung sino talaga ang Diyos sa puso niya. Hindi si Isaac, kundi ang Diyos na nasa langit. So dapat ganun ang nangyayari sa ating mga buhay. Kailangan linawin natin sa sarili natin, sino ba talaga ang Panginoon natin? Sino ba talaga ang Diyos natin sa puso at sa buhay natin? Minsan kasi, lagi natin sinasabi, syempre yung tunay na Diyos na nasa langit. Pero hindi yun ang ipinapakita natin. Hindi yun ang ginagawa natin. Hindi yun ang nakikita ng Diyos. Ang nakikita niya sa buhay natin, meron talaga tayong mga kinikilalang ibang mga Diyos sa ating mga buhay. Tatandaan niyo mga kapatid, yung mga Diyos-Diyosa natin sa buhay natin, anything and anyone na umaagaw sa pwesto ng Diyos. Basta may umagaw sa pwesto ng Diyos, Diyos-Diyosa mo na yun. Ano ba ang usual na umaagaw sa Diyos, sa pwesto ng Diyos? Halimbawa, diba, sa mga tradition natin or mga pamahiin. Alam niyo mga tao kasi mahilig maniwala sa mga nakasanayang mga salita ng mga matatandang bulaan. Ano? Di ba? Iniaasa doon sa mga, kahit halimbawa sa mga okasyon, di ba, sa New Year. Di ba, sa New Year. Bakit kailangan daw tumalon pag New Year para daw tumangkad? Ang pagtangkad mo, iniasa mo sa pagtalon mo roon, di ginawa mong Diyos yun. Dapat kasi sa Diyos lang natin iniaasa yun. Nagsusuot ng mga polka dots, naglalagay ng maraming barya sa bulsa para daw i-bless sila sa bagong taon. Di ginawa mong Diyos yun. Kasi yung blessing mo, iniasa mo dun sa barya, iniasa mo dun sa suot mong polka dots. Tapos yung pinakasikat, yung naglalagay ng mga prutas sa mesa, no? Yung mga bilog-bilog, may mga numbers pa yan eh. Ginawa mong Diyos yun. Bakit? Dahil iniasa mo yung blessing mo roon eh. Ganun ang ibig sabihin niyan. Ano po? Kaya mga lucky charms, anything and anyone na pumapalit sa pwesto ng Diyos para sa protection natin, sa blessing natin, sa lahat ng ating pong mga pangangailangan sa buhay, ginagawa nating Diyos yun. Dapat kasi iniaasa lang natin ang lahat sa Diyos natin sa langit. Diba? So yun yung lesson and reflection na pwede nating matutunan sa araw po na ito. Dapat hindi natin pinapalitan ang Diyos sa ating mga buhay. Don't treat someone and anything, 'di ba, like God. Ang Diyos lang natin ang i-treat natin ng ganun. Sa Diyos lang natin ibigay yan. Listen, ang Israel, pinalaya na sila sa Egypt. Diba? Malaya na sila, pero para silang mga bilanggo pa rin. Dahil yung kanilang ginagawa sa Egypt, ginagawa pa rin nila during that time. Sumasamba pa rin sila sa mga iba't ibang mga Diyos. Diba? Sa kanilang mga buhay. Tayo man, mga kapatid, listen, pinalaya na tayo ng Panginoon. Pero nagiging alipin pa rin tayo ng mga Diyos-Diyosa natin sa ating mga buhay.
ng mga bagay, mga tao na pumapalit sa pwesto ng ating Panginoon. So, wag natin papalitan ng Panginoon sa ating mga buhay. 'Di ba? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa tunay na Diyos na nasa langit. Siya lang ang paglingkuran natin. Siya lang ang sambahin natin. Siya lang ang pag-alayan natin ng ating mga buhay, 'di ba, sa mundong ito. Ano po? So, yun ang reflection po natin this morning para po sa ating pong pag-aaral ng unang utos ng ating pong Panginoon. Ano po? So muli po, magandang araw po sa ating pong lahat. Nawa po ay napagpala po tayo sa ating pong pinag-usapan ngayon. Tayo muna po ay magkaroon ng silent prayer. Iyuko po natin ang ating pong mga ulo. Samahan po natin, magsama-sama po tayo sa oras po na ito para idulog natin ang ating pong bansa na dumadaan sa krisis dahil po sa pandemya pong ito. Sa patuloy na pagdami ng kaso at sa pagdami ng iba't ibang mga variant na dumarating sa atin ng COVID-19. Na nawa pangunahan ng ating mga nanunungkulan, maging marunong, tama ang maging mga desisyon para maipatupad ang mga dapat ipatupad sa ikabubuti na ang kanila pong mga nasasakupan. Ang mga frontliners natin, ipag-pray po natin. Ang ating pong mga ospital na punong-puno na at ang mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, bunga ng COVID-19. Pag-pray po natin lahat ng concern po natin sa ganito pong sitwasyon ng ating pong pandemic. Lalo na po sa atin dito sa Cardona, ang patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, nawa ay pagpalain ng ating pong mga health workers, ating pamahalang bayan para maipatupad ang tama at hindi na lumala ang kaso ng COVID-19 sa ating lugar. So let's pray, mga kapatid. Let's pray. Lord, thank you po sa oras po na ito, sa inyo pong pagpapala sa amin, pagbibigay ng magandang pagkakataon na magsama-sama po kami kahit po online para po magpuri sa inyong pangalan at magpanalanginan po kami. Sa oras po na ito, ipinagpe-pray po namin sa inyo ang inyo pong mga anak, si Brother Gilbert Jeronimo, nasa pagamutan pa rin. Hindi po Panginoon yung niece ni Sister Lunicia, 1 month na po sa ospital. Si Sister Bernadette Oliveros, Panginoon, na naroon pa rin po sa ICU. At gayon din po ang Brother Romy na nasa pagamutan pa rin. At yung aking pong kapatid na si Marisa na nasa pagamutan pa rin. I-bless you po sila, Panginoon. Patuloy silang makaranas ng kaginawahan mula sa mga karamdaman nila. Bumuti ang kanilang sitwasyon. Gamitin po ninyo ang mga doktor na tumitingin at gayon din po ang mga
gamot na ipinagkakalob sa kanila maging lalong mabisa upang sa gayong Panginoon ay patuloy na guminhawa ang kanilang pakiramdam. Tunay na Panginoon na wala kaming ibang aasahan kundi kayo, kaya sa inyo po namin sila ipinagkakatiwala na alam po namin na ang kagalingan ay tunay na sa inyo po nagmumula. Kaya Panginoon, sang-ayon sa aming mga pananampalataya at sang-ayon sa pananampalataya ng inyo pong mga anak na ito, ipagkaloob po ninyo sa kanila ang kagalingan at kaginawahan mula po sa kanila pong mga karamdaman. Ipinapanalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang aming pong mga kalalagayan sa oras po na ito, aming pong mga mahal sa buhay, ang aming pong mga trabaho, aming pong mga hanap buhay. Huwag niyo po kami pababayaan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maging safe po kami palagi, lalo na po hindi kami mahawahan ng mga sakit po na ito. Dahil tunay po na napakahirap ng ganito pong mga sitwasyon. Kaya pinagpe-pray po namin sila sa inyo. Kasama po ng Sister Judy at gindi po ng Sister Kimberly na nasa kanilang mga bahay, na meron din po silang mga dinaramdam. I-bless po ninyo sila, guminhawa nawa ang kanilang mga pakiramdam, bumuti nawa ang kanila pong mga kalalagayan. Kaya hindi po ang aking kapatid at ang kanyang asawa, si Brother Hoffman, at si Sister Tere, i-bless din po ninyo sila, guminhawa na rin po ang kanilang kalalagayan at matapos na rin po yung kanila pong mga pinagdadaanan upang bumuti na po ang sitwasyon nila at hindi mahawa yung kanila pong mga anak. Ipinagpe-pray din po namin sa inyo, Panginoon, ang buong maghapong ito ng aming pong mga paggawa. Huwag niyo po kaming pababayaan. Nawa po ay magtagumpay ang lahat ng aming gagawin at patuloy kaming ibe-bless at patuloy niyo po kaming iingatan, poprotektahan, sasamahan sa lahat po ng aming pong mga paggawa sa buong maghapong ito. Nawa po ang pangalan po ninyo aming maitaas, gaya po ng aming pinag-usapan sa oras po na ito. Huwag kaming magkaroon ng ibang Diyos sa aming mga buhay, kundi kayo lamang.